Hi everyone! Welcome back again. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Kasi, ilang araw kong hindi nakapag-vlog guys. Kasi I was busy. Busy ako sa school and then, ang daming ganap sa buhay. Kaya, tagal kong hindi nakapag-vlog. Ano yata, 4 days or 5 days. Ayan, 5 days yata hindi nakapag-vlog. Ayan, bagong ligo ako kasi today nag-laundry ako. Pangit lang talaga ng buhok ko, talaga napakabuhaghag. Natural, ano kasi yung buhok ko? Natural, curly, something like that. Buhok, buhaghag. So, yun na guys. Naglaba ako today. Aga akong naglaba kasi weekend. So, pumunta ako mag-isa kasi usually pag naglalaba ako, nagpapahatid ako sa asawa ko. Pero today, meron siyang work. So, kailangan kong pumuntang mag-isa maglaba. Kailangan maglaba mag-isa. So, hindi naman masyadong marami yung aking nilabhan. And then, at the same time, napapangitan talaga ako sa weather ngayon, guys. Kasi yung balat ko, nagdra-dry na nagbabakbak. Tapos, yun nga, makati din. Ewan ko kung anong ilalagay ko dito. Nilalagyan ko lang siya ng lotion guys. Yung lotion na citrus, something like that yung nilalagay ko. Kasi ano siya, nagda-dry talaga yung mukha ko. Hindi ako kung nakikita nyo. Nagda-dry siya and then nagbabakbak din siya. So naninibago ako siguro sa weather dito sa Sweden. And then yan. Ano pala, kakain na ako kasi lunchtime na dito. 2 hours din ako nag-laundry and then sa tali guys, kukunin ko pala yung iinit ko. Kanina bago umalis si husband, siya, nilagyan niya ako ng bread, ayun, yung binake niya ng isang araw. Ayan. Nilagyan niya ako ng bread sa mesa, kakainin ko daw. Kasi tulog pa ako kanina nung umalis siya. Umalis siya ng 6 and then ang laundry ko is 8. So tulog pa ako kanina. Gising ako ng mga 7. 7 na kanina nung nagising ako. So, ayan, kakainin ko muna itong bread and then maglalunch ako mamaya or siguro kung aantayin ko na lang yung husband ko. Pag dumating mamaya, then sabay kami mag-lunch siguro. And then, ano pala guys, itong tag ito, pepper kakor. Parang gingerbread siya. Pepper kakor. At ang sarap-sarap nito guys. Pag pumunta ka sa store ngayon, dito sa Sidan lahat, merong silang ganito o yan. May yung iba't ibang may iba't ibang design. Pero meron din mga yung ginger, parang mga animals. Pero gustong-gusto ni husband kong heart. Merong dalawang flavor. Yung isa ayaw ko yung flavor. Kasi nung isang araw, bumili siya nun. Sabi ko, pangit ng lasa. Napagitan talaga ako ng lasa. Kasi ito lang talaga yung unang natikman ko. And then, trinay niya yung isang flavor. Sabi ko, ang pangit ng lasa. Meron siya yung last taste na parang hindi ko maintindihan. Ewan ko. Ayaw ko talaga yung isa na yun. Ito yung gusto ko. And then, guys, update pala dun sa, alam mo yun, di ba sabi ko sa iyo, i-update ko kayo about sa aking interview. And then, yun nga, yung about sa aking interview guys, about sa, yung personal background. Kasi lahat kami dun sa klase, mga kami 17 kami lahat magkakaklase. So, yun nga, lahat kami na interview, pero iba't ibang language. So, halimbawa marunong kang mag-English, so doon ka sa magpa-interview sa marunong mag-English, and then kung hindi ka marunong mag-English, halimbawa yung dialect mo Arabic ganun, then ibubuk kanila doon sa mga sa mga guro na Arabic din. So yan guys. So dahil English yung pinili ko, so doon ako nagpa-interview. And then madali lang naman yung interview. Yung mga kasama ko na nauna kasi parang apat yata tatlo kaming English na nagpa-interview. Yung dalawang kasama ko, parang almost 2 hours sila. Almost 2 hours silang natapos sa pag-interview kasi siguro ang dami-dami nilang masinasabi. Pero ako kasi pag yung magsagot ako parang direct to the point yung sagot ko, wala na akong dinadagdag pa, parang ganun. Tanong mo, sagot ko, parang ganun lang. Tapos yun, parang
more than half hour lang ako natapos na sa aking interview, yung bilis-bilis. Kaya sabi nila, ba't ang bilis mo? Sabi ko, ewan ko, ba't ang bilis ko? Sabi sa kaibigan ko, ba't ang bilis mo? Kami almost 2 hours. Ikaw parang more than half hour lang. Sabi ko, ewan ko. Sabi ko, anong tinanong niya, doon lang naman ang sinagot ko. Sabi ko sa kanya, nagtataka sila kung ba yung bilis-bilis ko. Ewan ko din kung ang bilis ko. Sinagot ko lang naman lahat ng mga tanong niya. Tapos sabi niya, wala na akong tatanungin. You can go back to the class. Sabi ko, bumalik na ako. Ganun lang. And then, ang update pala guys, sa SFE, dati daw, yung rules dati ay open ano siya. Open, sorry, parang open course siya na parang walang limit kung hanggat kailan ka mag-aaral. Parang ganun noon. Walang limit kung hanggang kailan ka mag-aaral. Kasi yung iba doon parang inabot na sila ng 4 na taon, 5 taon, pero na doon pa rin sila nag-aaral ng SFE. So ngayon, binago na nila yung rules na mag-i-start na ngayong January, yun yung bagong rules nila. Mag-start na ngayong January 2026 na yung bagong rules nila ngayon sa pag-aaral ng SFE bibigyan ka na lang nila ng 3 taon. Which dati hindi. Parang open talaga. So, kung kailan mo gusto tapusin, pwede kang huminto, magtrabaho, and then babalik ka na naman, mag-aral. Parang okay lang na ganun dati. Pero ngayon, nag-strict na sila. Kasi pala guys, may mga tao na parang nilalaro lang pala nila yung, parang feel nila na parang nilalaro lang nila yung pag-aaral ng SFP na parang, yun nga, 3 months or 4 months mag-aaral sila, tapos after that hihinto sila kasi mag-work sila, and then babalik na naman sila, parang ganun eh. So nag-strict na sila ngayon na parang ang rules na nila ngayon ay maximum 3 taon lang. Bibigyan ka na lang nila ng 3 taon na mag-aral ng SFP. So pwede ka namang halimbawa nag-umpisa ka and then huminto ka na naman, nag-umpisa ka and then huminto ka na naman, pwede naman ganun, kaya lang maximum 3 taon lang talaga yung bibigay na sa'yo. Bahala ka na kung tapusin mo yung SFP mo ng 3 taon, bahala ka na kung abutin mo ng 3, okay lang. Basta pag lumagpas ka na ng 3 taon na hindi mo pa natapos, hindi ka na nila tatanggapin. Yun yung bagong rules ngayon guys sa sa SFP. Kaya yung iba kasi doon guys na nakakasalamuhan namin, parang mga na daw sila doon, 5 taon na silang pabalik-balik na nag-aaral doon. Kasi yung iba na pumupunta doon parang no read no write sila, parang ganun. Hindi sila marunong mag-English, hindi sila marunong magsulat ng English, parang kaya nahihirapan talaga sila. Kaya ang ginawa nila, binawasan na nila yung taon, which mag-uumpisa na ngayong January 2026 na 3 taon na lang talaga yung ibibigay bawat estudyante sa SFE. 3 taon na lang yung ibibigay sa'yo para matapos mo yung pag-aaral mo. Yung iba naman may na makakapagtapos na parang 5 months pa lang kung talagang matatalino sila, tsaka mag-focus sila sa pag-aaral. May mga nakapagtapos ng 5 months or 6 months, tapos hindi na nila inaabot ng ilang taon or 8 months kasi maximum yata yun guys, pag talagang mag-concentrate ka ay 8 months yun. Pero may mga may mga nag-concentrate daw, sabi ng teacher namin, na parang 4 months or 5 months tapos na sila eh. Kasi yun daw yung mga nagpo-focus talaga sa pag-aaral, na nag-aaral sa school and then nag-self-study din sa bahay. Yun ang sabi nila sa amin kasi. Kaya it depends pala sa tao guys. Depende sa tao kung gaano ka kadali matuto sa lengguwahe nila. Ganun daw. Kung kaya mong pag-aralan ng 2 months or 3 months, pwede mo nang tapusin. Basta yun nga, nakakadepende daw sa'yo kung gaano ka kabilis matuto sa language. Yun ang sabi nila. So, yun guys. Bagong rules nila yun. 3 years lang. Dapat matapos ka na. Kaya yung iba, parang kasi nga, no read, no write sila. Tapos, hindi rin marunong mag-English. Kasi, ang bonus mo lang talaga dito guys, pag sa Sweden kasi, ang mga tao dito nagsasalita sila ng English, pero required pa rin talaga sa kanila na mag-aral ka ng Swedish kasi may mga tao pa rin na mas gusto nilang magkipag-usap sa Swedish kasi parang mas comfortable sila magsalita ng Swedish, whereas marunong naman silang mag-English. Pero pag marunong kong mag-English dito, parang yun ang bonus mo kasi
pwede kang makipag-communicate sa mga tao dito kung marunong kang mag-English. Pero kung hindi ka marunong mag-Swedish, tapos hindi ka pa marunong mag-English, talagang mahirapan ka talaga makipag-communicate dito. Kaya no choice ka kundi pag-aralan mo talaga ng maayos yung Swedish na language na dito kung hindi ka marunong mag-English yun. Pero kung marunong kang mag-English, okay lang guys, kasi dito ang gagaling nila mag-English dito eh. So, yun na guys, ang update sa aking interview at update about sa SFP guys, na bagong rules daw nila yun. Yun ang sabi ng aking guro. So, yes, iinit ko tong aking bread and then kakain na ako, manonood muna ako and then I will see kung kailan ako kakain ng aking lunch. So, thanks for watching. See you in my next vlog. Bye guys. Bye.